Ito ang batang sinayang lang ng Lakers. Good cut by Christie. The kick, Max Christie, organized to shoot it and buries it. Dahil matapos niyang matrade papunta sa Dallas Mavericks, ibang klaseng mga numero na ang kanyang pinapakita. At kahit alam naman nating mas nabigyan ng pansin ang pagkakakuha ng Lakers kay Luka, sa uling 6 na games si Christie pinatunayan niya nagkamali ang Lakers sa pag-trade sa kanya. Averaging 17.3 points, 5.2 rebounds, and 4 assists per game para sa Dallas, shooting 49% sa field at 46% pa sa 3-point area. At kung kayo nagtataka, ang mga numerong yan ay mas mataas pa sa averages ngayon ni Luka sa bago niyang prangkisa. Kaya naman kahit papano ay naibsan ni Christie ang sakit na naidulot sa pag-trade ng dating franchise player nila. At para ba gusto niyang sabihin na wag na kayo mag-alala, dahil siya kasama si Davis, Kyrie at Thompson ang pupuno sa butas na iniwan ni Luka. Kaya naman sa video ito, pag-usapan natin kung bakit biglang arangkada ang kanyang batang karera. At dapat nga ba talaga magsisi ang Lakers sa pag-trade sa kanya? Ito ang kwento ni Max Christie. Runs to the corner. He's free for 3. Yes, sir! Doon sa Lakers, tanging 8.5 points, 2.7 rebounds at 1.4 assists per game lang ang kanyang naitatala. Pero dito sa Mavericks, halos doblehin niya lahat ng statistic na kanya doong ginawa. At yan ay dahil dito sa Dallas, mas malaking role na ang kanyang ginagampanan. At hinahayaan siya ni Jason Kidd na mag-grade para sa kanyang sarili at gamitin ng kanyang mga kasamahan. Tulad sa play na ito, nag-design sila ng double drag screen para kay Christie mismo. Kaya nabigyan siya ng sapat na espasyo at naihulog niya ang floater na ito. At ang mga ganitong klaseng plays ay hindi niya nakukuha sa Lakers noon. Dahil madalas mga catch and shoot na plays sa 3-point area lang ang design sa kanya doon. Pero dito sa Mavericks, hinayaan siya ng kanyang coach na gamitin kahit na sina Gafford at Thompson para mas ma-maximize ang kanyang produksyon. Kaya naman halatang halata na mas komportable si Christie sa kanilang rotation. At para naman sa Dallas, siya na ang perpektong modern wingman na hinanap nila sa pagkahaba-habang panahon. Isang 6'6" na 190-pound na gwardya na napaka-versatile sa opensa at kilala sa kanyang napakahigpit na depensa. At doon pa lang naman sa Lakers ay nakita na natin na kaya niyang bantayan kahit ano pang posisyon ang humarap sa kanya. Kahit nga mismo si Domantas Sabonis ay hindi siya nasa selyon sa loob ng shaded area. At nabitbit niya ito papunta sa bago niyang prangkisa. Kaya naman 1 block at 1.2 steals per game ang kanya ditong naitadala. At pagdating naman sa opensa, dito natin makikita ang ibang klaseng versatility niya. Dahil kahit pa catch and shoot or off the dribble sa 3-point area, walang problema yan sa kanya. At kung masaraduhan naman siya doon ng depensa, ibang klase rin ang drive to the basket niya sa pintura. At once makatapak siya sa shaded area at mag-collapse ang depensa sa kanya, kaya rin niyang hanapin ang mga open niyang kasama. At yan ang nakakamangha pa kay Christie. Hindi mo akalaing wala pa siyang isang buwan sa Dallas dahil sa pinapakita nilang chemistry. At bukod dyan, ang in-between game din niya ay kailangan nating pag-usapan. Dahil dito sa Mavericks, 44% na kanyang attempts sa mid-range ang kanyang tinatamaan. At malayong malayo yan sa 27% niya noon para sa Lakers. Kaya naman tila bagong Max Christie ang ating nasisilayan. Para bang nakawala siya sa kulungan at nabigyan ng bagong buhay para ibandera ang kanyang pangalan. At dahil nga sa kanyang pinapakita, kahit na napakaraming injured sa kanilang prangkisa, naipanalo pa rin nila ang 4 sa huling 6 na games nila. At kasama sa mga panalong yan ay laban sa Boston, sa Warriors, sa Rockets, na alam naman nating mga lehitimong playoff contenders sa kanilang komperensya. Kaya paano pa kaya kung makarecover na sina Davis, Gafford at Lively at makabalik na sa kanilang sistema? Nakakatakot ito para sa mga babangga sa kanila. Dahil kahit pa sabihin nating na wala ang numero 1 player nilang si Luka, tingnan nyo naman ang mga pumalit sa kanya. Isang versatile na wingman na kay Christie at isang halimaw sa ilalim na si AD. Kaya kaabang-abang ang season na ito para sa Mavericks dahil napakarami nilang piyesa para maghari basta't ang roster nila ay manatiling healthy.